Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng mango mousse. Handa na ba kayo? Ito ang mga sangkap. Mangga, 30 grams. Red wine or rum, 1 teaspoon. All-purpose cream, 1/4 cup. Egg yolk, 2 piraso. Unflavored gelatin, 2 teaspoon. Fresh milk, 1 cup. Cornstarch, 3 kutsara. Asukal, 50 grams, 2 egg white, cream of tartar, 1/8 teaspoon, asukal, 25 grams, at para naman sa crust ay graham cracker, 200 grams, melted butter, 5 tablespoon. At syempre, para naman sa icing ay whipping cream, 150 grams, mango for top, 100 grams, at syrup for top is 1 tablespoon. Ang crust muna ang ating gagawin. Ilagay na natin ang ating graham crackers at maglagay tayo ng melted butter na 5 tablespoon. Pagkatapos ay atin itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang dalawang ingredients. Tapos na po ito mga ka-bakers at ngayon naman ay kunin na natin ang ating ginawang hinuhulma kanina na hindi ko naman po na-videohan. Pasensya na po. Ngayon naman po ay maglalagay tayo ng 2 cup ng ating crust. Pero nakadepende na naman po sa inyo kung gaano po karami ang crust na inyong gagamitin. At dahil tapos na tayo, ay kailangan na po natin siyang i-flat para po maayos po ang kanyang itsura. At higit sa lahat, para po pag tinanggal natin tong kanyang hulmahan, hindi po siya sumabog or mag-collapse. Kailangan nga po pala mga mamshi or mga ka-bakers, pag tayo po ay nagfa-flatten nito or inaayos natin ito, kailangan po hindi siya maluwag kasi po baka mag-collapse at hindi rin naman po siya sobrang ipit na ipit, baka po kasi tumigas na siya dahil no bake, kundi freeze lang po ang ating kailangan dito. Ngayon naman ay maglagay na tayo ng asukal, cornstarch, unflavored gelatin. Haluin muna natin ito at pagkatapos naman ay atin nang ilagay ang ating fresh milk. Haluin muna natin ito ng kaunti at pagkatapos naman ito ay atin nang ilagay ang red wine or rum or Emperador Light na 1 teaspoon. Ilagay na rin natin ang ating egg yolk. Haluin ulit natin ito ng kaunti. Pagkatapos ay atin nang ilagay ang ating all-purpose cream at ang ating mangga na 30 grams. Ngayon naman ay atin na siyang haluin ng haluin dahil atin na itong isasalang sa ating steamer. At ito na po siya sa steamer natin mga ka-bakers. Habang po nilalagay natin to sa ating steamer ay kailangan po ay kumukulo na po agad ang ating tubig. At bawal po na hindi po natin siya haluin ng haluin dahil may posibilidad po na ma-overcook siya at dumikit. At ito na po ang consistency o texture na ating hinahanap mga ka-bakers. Yan po, hindi siya masyadong malapot, kundi tamang-tama lang po ang kanyang pagkakaluto. Yan. Ngayon naman po ay atin na po siyang palamigin ng kaunti. Haluin lang po natin ng haluin hanggang po sa siya na po ay lumamig. Ang kasunod naman po nito ay maglalagay po tayo ng egg white at cream of tartar. At pagkatapos ang ating asukal. Atin na po siyang i-hand mixer. Ayan, i-mix-mix na po natin siya mga ka-bakers. Gawin lang po natin ito hanggang po sa tuluyan ng umalsa ang ating egg white. At eto na po siya mga ka-bakers. Yan, alsang-alsa na po siya. Pasensya na po kayo sa mga ingay po dito o sa mga tunog dahil yan po ay tunog tagumpay. So eto na nga po mga ka-bakers, tayo na ay bumalik at etong ganitong texture na po ay okay na po talaga ito. Kaya naman, atin na po siyang ilipat sa ating minix kanina. Kaya naman, ilipat na natin siyang mga ka-bakers. Ayan, yan po ang kanyang itsura. Napaka-fluffy, napaka-cloudy, tigit sa lahat, masarap na. Tingin pa lang, sobrang sarap na talaga. So, eto na nga po mga ka-bakers, no, ako'y nawawala na naman. Kaya naman po, atin na po siyang haluin. At tip nga po pala ulit, dapat nga po pala ay isang direksyon lang ating paghahalo. Hindi ko talaga magets kung anong logic niyan. Pero pag iba-iba kasing direksyon, parang bumabagsak talaga siya. Kaya mag-follow na lang tayo sa isang direksyon mga ka-bakers. At syempre, kunin na po natin ang ating crust at atin na po siyang
i-transfer. Ayan, nakadepende na po sa inyo kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay mga ka-bakers dahil unang-una hindi naman po talaga siya nakakasawa. Bagkus, kulang na kulang pa nga. Ang sarap po kasi talaga niya mga ka-bakers, promise. Hindi po talaga kayo magsasawa dito lalo na po pag kayo pa ay may kids. Naku, mabentang-mabenta po talaga to sa kanila. At lalo na po sa mga bisita at sa lahat, syempre. Kaya naman po tayo na po ay kukuha ng kutsara para po pantay or magpantay na ang ating nilagay dito. Yan, pantay-pantay lang po natin siya mga ka-bakers. Just take your time lang din po. At eto na po siya mga ka-bakers. Okay na po to na mailagay sa ating freezer. At ang time naman po nito is 2 to 4 hours po natin siyang ilalagay. Ngayon naman po ay atin na pong i-mixer ang ating whipping cream. At kailangan lang naman po natin siyang i-mixer hanggang po sa siya na po ay umalsa. Okay na po ito mga ka-bakers, kaya naman tayo na po ay kumuha ng ating piping bag at ng tape at atin na po siyang ilipat. Ito na po ang ating hiniwang mangga. Ilagay na po natin ang ating whipping cream at nakadepende na rin naman po sa inyo kung ano pong design ang gusto nyong gawin. Dahan-dahanin lang din po natin sa paglalagay. Just take your time. It's your own time. Ayan, malapit na po tayo matapos mga ka-bakers, kaya naman po kunin ulit natin ang ating mangga na hiniwa-hiwa at atin na po siyang ilagay sa gitna. 100 grams nga po pala ang nagamit namin dito, pero nasa inyo naman na po kung gaano po kadami or kung gaano po kakonti ang gusto nyong ilagay. At nasa inyo na rin naman po kung gaano po kalaki ang dice na or yung hiwa ng mangga ang gusto nyong gawin. Lastly po ay maglalagay na po tayo ng syrup at kada isa po ay 1 tablespoon po ang nagamit namin dito. At eto na po mga ka-bakers ang ating finished product. Napakaganda, napaka-yummy at higit sa lahat, sulit na sulit talaga itong mga ka-bakers. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-bakers, gawin nyo na po. Promise, hindi po talaga kayo magsisisi dito. Pero pag ginawa nyo po, dapat damihan nyo. Kasi po talaga pong bitin na bitin po talaga siya. Kaya naman po, hiwain na natin yan. Ayan, eto na po siya mga ka-bakers. Ayan, sobrang sarap. Manggang-mangga po ang lasa at higit sa lahat. Yummy po talaga siya. Gawin nyo na mga ka-bakers, talagang hindi kayo magsisisi dito. Pang hotel na dessert pero kayang-kayang gawin kahit nasa bahay lang. Bongga! Ang ating food for the soul ngayon ay 1 Chronica 16:34. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Bago po matapos ang ating araw ngayon, mga ka-bakers, gusto ko lamang po kayo pasalamatan sa lahat-lahat at hanggang dito na lang po muna ako. Hanggang sa muli, ingat!